Amen. At ang buhay ay lumalago, ang buhay ay nagsasalita. Amen. Hayaan natin ang Panginoon ang mangusap sa ating puso sa hapong ito. Amen. Ready na po kayo? Okay. So tayo po ay patuloy na nag-aaral. Patungkol po saan? Ha? Ano ang pinag-aaralan natin? Sige nga, examinations ngayon. Ano ang pinag-aaralan natin? Dakilang biyaya. Ayan, nakasulat. God's great grace. Amen. Sabihin mo nga, dakilang biyaya. Ang inaasahan ko ngayon. Yan. Okay. So, lahat tayo ay marunong na kung ano ang biyaya. Amen? Amen. Narito ka ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Humihinga ka dahil sa biyaya ng Diyos. May kalakasan ka dahil sa biyaya ng Diyos. At nakakapakinig ka sa biyaya ng Diyos. Yung iba hindi nakakapakinig, hindi nagsasalita. Amen. So tayo po ang salita ng Panginoon sa atin sa taong ito ay makakaranas, ready. Handang-handa na ang Diyos na ibuhos ang kanyang dakilang biyaya sa lahat sa atin. Amen. Ready ba kayong tumanggap? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matulog. Ha? Lalagpasan ka ng dakilang biyaya. Amen. Okay. At isa sa mga bahagi o isa sa mga klase ng biyaya na nais ng ating Panginoon na maranasan niya ngayong taong ito. Ako kiniklaim ko, hindi lang ngayon, actually nagsimula na ito sa akin. Years ago. Amen. Kaya narito ako ngayon sa estado na ito ng buhay kasi itong biyaya na ito ng Panginoon ay matagal nang nagsimula sa akin. At nais ko na ang mga bagay na ipinapahayag sa akin ng Panginoon, ang revelation, ang mga pagpapala, biyaya na nararanasan ko sa Panginoong Diyos, nais ko na maranasan ninyo. Amen. Kaya nagbibigay ako sa inyo ng mga susi. Alam po ninyo ang isang dahilan kung bakit ang mga kapatiran natin hindi nila na isa sa buhay o hindi na ipapakita, nagmamanifest. Ang mga pangako ng Panginoon ay dahil hindi natin pinapahalagahan ang salita. Yun ang salita ng Panginoon. Because they don't value me. They don't value my word. And they don't value my presence. They don't experience the grace, great grace. Alam nyo, pagka po pinapahalagahan natin ang presensya ng Panginoon, inuuna natin siya. Pag pinapahalagahan natin ang salita ng Diyos, hindi lamang tayo eager o yung, alam mo, yung excited ako, ano kaya ang word ni Lord para sa akin ngayon? Alam nyo, sabi nung pinag-aralan natin last week, God tests our hearts. Amen? Napakahalaga po ng ating puso ay sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, ang puso natin ang tinitignan ng Diyos. Maaari kayong narito, ngunit iba ang motibo ng puso nyo. Maaring nandito kayo pero hindi naman talaga ang puso nyo ay nakasuko sa Panginoon. Kapatid, sasabihin ko sa iyo, ang dyablo ay kanyang nilalambungan para hindi ninyo maunawaan. So, desisyon natin na ipaunahin natin ang Diyos sa ating buhay. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Pagka kayo sinabi kong unahin ninyo ang Diyos, hindi ko sinabi na maging panatiko kayo sa relihiyon. Hindi ito relihiyon. Ito ay relasyon. At kung ikaw ay in love sa isang babae o isang lalaki, nais mo na lagi mong siyang kasama. Para kang tuko na nakakapit sa Kanya. Ganon ang gusto ng Panginoon na para tayong tuko na nakakapit sa Kanya. Amen. Are you sure? Okay. So, ang bahagi ng magandang, ng dakilang biyaya nais na iparanas sa atin ng Panginoon ay yung tinatawag na divine acceleration o supernatural acceleration. Sa Tagalog po, pagka tayo, sino sa inyo ang may sasakyan? Okay. Pagka kayo ay nagdadrive at inaapakan ninyo ang accelerator, ano ang nangyayari sa kotse nyo? Bumibilis, pumapaspas, zoom, gumaganon. Ang acceleration ay ganun po. Nais ng Panginoon na mapabilis na matanggap natin
maisabuhay natin at maipakita natin ang resulta ng kanyang biyaya sa ating buhay. Ayaw ng Panginoon na ma-delay yung ating prosperity. Ayaw ng Panginoong Diyos na ma-delay ng dyablo ang ating manifestation, ng ating healing. Ayaw ng Panginoon na ma-delay ang ating pag-aasawa. Kung dinisire nyo na mag-asawa kayo, ayaw ng Panginoon na ma-delay kayo na magsimula ng pamilya. Ayaw ng Panginoon na ma-delay ang resolution ng inyong mga problema. Amen. Gusto ng Panginoon mapabilis ang lahat ng bagay na yan. So pag sinabi po natin na divine acceleration, ibig sabihin, the word divine is of God. Ibig sabihin, ang acceleration ay nagmumula sa Diyos. Meron din namang acceleration na nagmumula kay Satanas. Amen? Kasi may dalawang mukha ang coin, di ba? Karay cruz. Amen. So sabi ng Deuteronomy 29, di ba, 30 ba yun? Or whatever, I have set before you life and death, blessing and cursing. Amen? Acceleration or stagnation. Okay? Choose life. Sabi ng Panginoon. So that you and your descendants will live. Choose acceleration. Amen? So nasa ating pagpipili yon na ma-accelerate sa maganda ang buhay natin. Tayo rin ang pipili kung gusto natin na ma-stagnate. Alam mo yung stagnate, yung hindi ka na kumikilos. Parang kumbaga, stuck ka na dyan, nandyan ka na forever. Amen? Ikaw ay nangungupahan noong ikaw ay bagong kasal. 30 years ka ng kasal, nangungupahan ka pa rin. Nakakilala ka kay sa Panginoon 20 years ago, mahirap ka. Hanggang ngayon, mahirap ka pa rin. Stuck up ka, bro. Amen. You are stagnated. Merong delay sa buhay mo. So, ang gusto ng Panginoon, ang buhay ng Kristiyano, ng totoong Kristiyano, ay progresibo. At ang progress na yan ay nais ng Panginoon na makita ka agad-agad. Amen. So, yun po, pag sinabi nating supernatural acceleration, it is beyond the natural. So, lagpas-lampas sa natural. So, kung dito sa buhay na ito, kaya mo na magtrabaho ka ng 8 hours at kumita ka ng X amount of peso, yun ang natural na capacity mo na gawin. Pero ang Panginoon, kung dumating ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo sa buhay mo, ang gagawin ng Espiritu na yan, kung dadating ang biyaya. Because the presence of God is the grace of God. The presence of God is the favor of God. Pag dumating ang Panginoon, dumating ang pabor. At pag dumating ang pabor, merong acceleration. Hindi pwedeng merong pabor ang Diyos sa buhay mo at hindi ka nag-a-accelerate. Kung totoong may pabor sa buhay mo, may acceleration na mangyayari sa buhay mo. Amen. At nararanasan ko yan since 2007. Grabe ang acceleration na ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Mas grabe sa buhay naming pamilya. Mas grabe ngayong 2012. Amen. Because as you increase in the grace of God in your life, the acceleration is faster. Amen. Do you desire that? At alam nyo yun ang word ng Panginoon sa atin. Noong anniversary yun ibinigay ni Lord sa akin. Kaya lang, mas may mga importanteng bagay na kailangan nating matutunan, katulad ng ang ating puso. Kung ang ating buong puso, buhay, with all our heart, with all our soul, strength, and all we have, ay ibigay na natin sa Panginoon, then we are in a position to experience divine acceleration. Because divine acceleration is a position that you take. Amen. Ilulugar mo ang sarili mo to receive divine acceleration. Amen. Okay. Introduction pa lang ito, ha? Amen. So, pagka sinabi nating acceleration defies natural, defies time. Ano ibig sabihin ng defies? Sinasalansang niya ang natural na batas ng oras. Amen? We are finite being. And we are limited, meron tayong limitasyon, space and time. Tayo na mga tao, because we consist of matter, flesh and blood,
Meron tayong constraint sa space and time. For example, ngayon gusto kong pumunta sa Isabela ngayon, magdi-decide ako pupunta sa Isabela ngayon. Paano ako pupunta? It's either na magpapadrive ako or magpapareserva ako ng sasakyan. Mamayang 8:30, magbibiyahe ako. Bukas nasa Isabela ako. But in divine acceleration, I can be right here now and in the twinkling of an eye, when I think about it, mamaya nandun na ako. Hindi ako bound by time and space. Amen. Why? Because if it's divine, it's of God. And God is a spirit. Ang Diyos ay hindi siya nalilipitahan sa espasyo at oras natin, kundi siya ay espiritu. Wala siyang oras. Timeless. Timeless ang Diyos. Pagka kami ay nagpe-pray kami, let's say, nag-overnight prayer kami, na dumating ang presensya ng Panginoon. At marami siyang, nagbibigay siya ng visions, dreams, words, and then nagmi-minister siya. Akala ko, nag-pray kami ng mga 1 oras lang. Yung pala, 5 oras na ang nakakaraan, hindi mo nararamdaman. Why? Because you were in the spirit realm. God is not confined in space and time. Amen. Sapagkat siya, hindi mo siya pwedeng ilagay sa kahon. Ang pag-timeless siya. Okay. So ano ang relasyon ng Panginoon? Kasi pinag-aaralan natin ang divine acceleration, mahalaga na maunawaan natin ano ang panahon. Ang time means duration. Okay, duration. So pagka sinabi mo, anong oras ngayon? Nagsimula tayo ng 4:00. Ngayon ay 4:35. Anong ibig sabihin? Meron nang nangyari. Ang ating mga timepieces, they indicate na nagkaroon na itong relo ko na ito at yung relo na yon, ang sinasabi niya ay meron ng nakaraan na panahon. Okay? At dahil may nakaraan na panahon, may pagbabago na nangyari. Ano ang pagbabago na nangyari? Mula kanina nakapag-praise and worship tayo, nakapagsayawan, nabago na ang ating puso, nakalkal na yan na espiritu at handa ng taniman ng salita. So, merong change. When we speak of time, we speak of change. Time is a benchmark for change. And the only thing that is permanent and certain and sure in this life is change. Mamaya, pwede kang, katulad no mamaya, pwede kang malusog. Nagpunta ka sa doktor, mamaya, yung pala, meron ka palang sakit. Di may change. Pero may time na involved. May duration, tama? No ako pinanganak ng 1953, gano'ng katagal na time yon? Ngayong panahon na to, magsi-60 na ako. So marami ng pagbabago na nangyari sa buhay ko dahil marami ng time na nag-lapse. Okay. Tama. Okay. So ano ang panahon, duration? Alam niyo po, ang panahon, ang Diyos ay walang panahon. God is timeless. Okay? So He can move in the sphere of space dahil wala siyang time, pwedeng may sakit ka ngayon, mamaya wala ka ng sakit pagka ikaw ay na-touch ng Panginoon. That is acceleration. Amen. So, ano ang time? Sabi po dito sa handout ko, ayaw kong ma-miss ito, brothers and sisters. Okay? Sabi niya, time is necessary precondition for change. Okay? Whenever there's change of any kind, we know that time has passed. Pagka may pagbabagong nangyari, merong nakaraan na panahon. Okay? In other words, whenever there's change of any kind, we see this as we go through life and as we age. The science of physics also tells us that time is a property resulting from the existence of matter. Ang time, ang panahon ay nagsimula nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Dahil ang langit, di ba, in the beginning, it is void. Pero nung nagsimulang magsalita ang Diyos, let there be light, and there was light. Amen? May matter na ba yun? Wala pa. When He created the land, the seas, when He created us, nagsimula ang time. Sapagkat tayo ay hindi timeless. Time-bound tayo. Okay. So, mabubuhay ka ngayon, sabi ni Moses,
sa Psalm 90 verse 2. Pwede ba nating ilagay yon? Tignan nga natin sino ang nag-i-easy worship. Tignan nga natin. Naisip ko lang ngayon, sabi, before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, you are God. Amen? You turn man to destruction. Hindi yan. Anyway, meron diyang sinabi ang Panginoon na, okay, 10, ilagay mo sa 10, 90 verse 10. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength. Ang atin daw buhay ay hanggang 70 years lang. Ngunit kung tayo daw ay malakas, aabot tayo ng 80. Sino na dito ang 80? Biyaya yan ni Lord sa'yo. Amen. Yet, sabi niya, their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Mamamatay tayo. Lahat tayo mamamatay. Huwag mong isipin na kahit kailan hindi ka mamamatay sa flesh, but our spirit and our soul will live forever because of the Lord Jesus. Amen. Verse 11. Who knows the power of your anger? For as the fear of you, who is your wrath? Next. So teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom. Sabi ng Panginoon, kung ganyan ka lang edad mo mabubuhay, sabi mo sa Panginoon, turuan ka na inumero mo ang araw mo, teach our numbers. Lord, maraming salamat. Buhay pa ako ngayon. Number it. Treasure it. So that you may gain a heart of wisdom. Huwag mong gawing palasak ang buhay mo. Huwag mong gawin ang buhay mo, nakatuon ka lang sa sarili mo. Me, myself. Huwag mong gawin na ang buhay mo ay walang kwenta, walang saysay. Sapagkat may numero yan. Amen. Okay, so mahalaga ang panahon. Sa atin, mahalaga ang panahon. Sa Panginoon, wala siyang panahon. Okay, basahin ko pa. Time, sabi natin. Okay, nagkaroon lamang ang time dahil nagkaroon ng matter. Okay? As such, time exists when matter exists. But God is not matter. God, in fact, is created matter. Siya ang naglikha. So, nagsimula ang time nung nilikha niya tayo. Okay? The bottom line is this. Time began when God created the universe. Okay. Before that, God was simply existing. Since there was no matter, and because God does not change, time had no existence, and therefore no meaning, no relation to God. Okay. Time was simply created by God. Tatandaan ninyo ito ha. Time was simply created by God as a limited part of His creation for accommodating the working of His purpose in His disposable universe. Sa Tagalog, ang oras ay nilikha ng Diyos bilang bahagi ng kanyang limitado na nilikha. We are limited. Amen. Okay. Para ma-accommodate, para mabigyang puwang ang kanyang gawain at ang kanyang mga layunin dito sa mundo na isang araw ay mawawala. Disposable world. Disposable universe. Amen? Kaya ang sinasabi, temporary lang tayo dito, kapatid, mabubuhay. So if you will live 70 years, God wants you to maximize that 70 years. Accelerate in your assignment. Amen. Kung if you have been created by God, lahat tayo ay nilikha ng Diyos na may purpose siya sa buhay natin. No one here was created for nothing. Hindi ba ninyo yun naitanong? Kasi alam mo, naitanong ko yun nung hindi pa ako born again, na may sakit ako, mahirap ang buhay ko, kaaway ko ang lahat ng tao sa mundo, hindi ako manuunawaan ng mga magulang ko. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Diyos ko, hindi ko pa alam ang Panginoong Jesus, Diyos ko, ganito lang ba ang buhay? Nilikha mo ba ang tao para lamang maghirap? Para pagkagising sa umaga, magtatrabaho, patutulog sa gabi, kinabukasan, mahihirapan na ganito lang ba ang buhay, walang kahalagahan? Diba? But praise God, dumating ang Espiritu ni Kristo sa aking puso.
I receive a timeless being who taught me what is my life purpose. Sabi ng Panginoon, nilikha kita for something. Ikaw ay nilikha ko sapagkat meron kang assignment. You were created for an assignment to impact the world. If you can, alam nyo, to impact the world, napakalaki. Magkaroon ka lang ng difference sa buhay ng pamilya mo, at sa mga anak mo, at sa kaapo-apuhan mo, your memory will live forever. You will be timeless. Bakit hanggang ngayon, pinag-uusapan natin si Paul, si Haring David. They live years and years ago because they have impacted the whole world and the world to come. Mary, because of the favor in her life, she was chosen to be the mother of Jesus, and because of her willingness, of her faith, na ipanganak ang tagapagligtas, na siya ang dahilan kung bakit tayo muling nakakalapit sa Diyos. Nakita po ninyo, napakalaga-halaga po na ang panahon natin ay ninunumerohan natin. Amen. So, ano ang divine acceleration? Sabi natin dito, ang mga panahon, sabi natin, ang time indicates they are benchmark of the changes in our lives. Okay? Sa panahon natin ngayon, napapansin ba ninyo na napakabilis ng oras? Agree? Napakabilis. Kailan lamang New Year? Noong nagsimula tayo, the word of the Lord is, this year is a year of great grace. April na, next month, magme-May na, great grace pa rin tayo. Ang bilis. Kanyo New Year lang tayo, and then Christmas is just around the corner. Hindi halos natin napapansin. Amen? Napakabilis ngayon. In fact, whether you like it or not, there is acceleration going on everywhere. How do we communicate with people 20 years ago? Pero tignan mo sa kapanahunan natin ngayon with the cell phones, with the internet, ang bilis makipag-communicate. Sa FB, magpadala ka ng picture, magpadala ka ng Ngayon lamang kayo halimbawa, kumakain tayo sa restaurant, ilagay mo lang doon sa FB, alam na ng mga kaibigan mo na nandun ka pala sa La Diner. Nandun ka pala sa Daddy Burks. Nandun ka pa. Amen? Napapansin ninyo? Parang sa tingin ko, ang panahon ay sobrang bumibilis. At kung ikaw ay nasa Panginoon, ito ang panahon na i-accelerate ng Panginoon ang buhay mo. But you have to be in the right place. You have to have the right heart. You have to be in the right place. You have to be in the right group of people. And you have to be doing the purposes of God in your life. Otherwise, you have just canceled your grace to be accelerated. Do you want to qualify for acceleration? Sinasabi natin lagi, pagka dumating ang dakilang biyaya sa buhay mo, wala kang hindi magagawa. Everything will be easy. You will not labor. You will just be resting and receiving. Amen? Nandito ka, pero ang bank account mo nagiging mataba ng mataba. Amen? Halimbawa, nandito ako ngayon. Mamaya, ngayong maghapon, bukas ng umaga, mag-e-encode ako ng mga kinita ng aking pharmacy. May ginawa ba ako? Nagpipreach ako ng salita ng Diyos. Why? I am in the center of the will and the purpose of God in my life. And I have the favor for acceleration. Amen. Alam niyo po, lahat tayo may layunin. Lahat tayo ay dahil sa meron tayong life assignment, ang Panginoon ay binigyan niya tayo ng kaloob para gawin yun. Amen? Alam mo ba ang assignment mo sa Panginoon? Pastora, hindi naman ako tinawag ng Panginoon na maging pastor. Hindi. Ikaw ba ay magaling na sundalo? Sundalo ka ba? May compassion ka ba sa mga mahihirap? O kaya pulis ka? May compassion ka ba sa mga inaapi? Doon sa mga hindi kayang magbayad ng lagay?
May compassion ka ba sa mga tao? Sa pamamagitan ba ng pagiging pulis mo, naluluwalhati ang Panginoon? Then, be the best and the most excellent police at ginagawa mo ang assignment mo. Katulong ka ba? Kasi yung tingin ng iba, pagka ikaw ay household helper, wala ka. Kapatid, kung ikaw ang the best na household, katulad ni Joseph, slave, honest, hardworking, excellent. May pinagdala ng Panginoon sa kanya at siya ang pag-aaralan natin ngayon. Amen? So nakukuha ninyo, alam nyo, gusto kong ito ay limiin ninyo sa inyong mga puso. Ang buhay ho natin ay hindi palasak na, nabuhay ka ngayon, bukas wala ka. Hindi. Merong layunin ang Diyos sa buhay mo. Alam mo ba, na kaya ka nabuhay? Binigyan ng Panginoon ng buhay sapagkat nagtitiwala ang Panginoon sa iyo, nagaganipin mo ang assignment. Nung Friday, nung nagpe-prayer meeting kami, ang word ni Lord, pinapakanta ko kay Brother Ayan kasi sobrang, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Masasabi mo ba yon sa Panginoon? Then, you are in a position to receive the grace of acceleration. Amen. Alam nyo, kailangan marami tayong gagawin na pagtitika sa buhay natin. If you want to receive everything that God has for you, nais mong matanggap, siguro marami sa atin, nagta-attend naman ako sa church, nag-aano naman ako, pero bakit ganito ang buhay ko? Kapatid, walang pagkukulang ang Diyos. Ang pagkukulang ay laging nasa atin. Okay, tingnan natin yung mga iba-ibang halimbawa ng mga tao na nilampasan nila, sinalansang nila. They defied time and space because God worked mightily in their lives. Babasahin po natin ng isa't isa. Alam nyo, itong pag-accelerate ng panahon na nakikita natin, it indicates na napakaraming changes na nangyayari. At ang mga pagbabago na ito, mamamangha kayo. Ngayon, ang mundo nagsishrink. Di ba? Ang bilis-bilis. Ito po ay, indicator ito na malapit nang dumating ang Panginoon. End times na. Sabi mo, end times na, huwag ka nang patulog-tulog. Huwag ka nang matulog. Huwag ka nang higa-higa dyan sa kama, relax. As if, ang pananampalataya mo sa Panginoon at ang relasyon mo, para bang yung brutes na tuwing linggo, isusot mo, ilalagay mo dito, pupunta ka sa church. Pagkatapos na matapos ng church, aalisin mo yung brutes mo, hindi ganun. Amen. Amen. Hindi na pwede yung mga ganong klaseng Kristiyano. Makikita natin yan sapagkat mawawala sila. Okay, Daniel 12:4. Daniel 12:4, tingnan natin. Sa Tagalog, meron pong Tagalog dyan. Yan. Ngunit ikaw, O Daniel, ilihim mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Binigyan siya ng Panginoon ng mga visions, ng mga, para kung ano ang mga makikita natin sa katapusan. At isa ito na sinabi ng Panginoon sa kanya, marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Tanong ko sa inyo, malago ba ang kaalaman ngayon? Correct! Mag-Google ka lang. How to make estopado, lalabas. Paano gumawa ng lalabas. Naku, grabe ang kaalaman ngayon, amen. Walang sikreto. Si brother to, nagpunta doon sa bibilihan nila ni Robert ng fire bricks. Alam mo, ang ginawa pagkatapos noon, magdamag yata, nag-Google kung paano gumawa ng brick. Nire-research niya, siya mismo ang gagawa ng brick. Mahirap pala to, kasi napakadaming resources. Amen? At yung sinabi, people will run to and fro. Ang mga tao, biyahe dito, biyahe doon, takbo dito, takbo dyan. Alam mo, with the piso lang na aeroplano sa Cebu Pacific, yung mag-outing ka sa Boracay, isang ganon, 888, 288, yung mga ganon, ang mga tao hindi mapakali. Punta doon, punta dito, outing doon, lipad dyan, lipad dito, nakalimutan si Lord. Amen. Sinyales na malapit na ang huling araw. Okay, so tingnan natin sa Bible, meron ba mga
anak ng Diyos na nakaranas ng divine acceleration. Okay, tingnan natin sa 1 Kings 18:45. Pagkaraan ng ilang sandali, alam na ninyo ang kwento dito, ganito. Si Ahab ay masamang hari na Israel. Napangasawa niya si Jezebel, ang masamang reyna, okay? At dahil sa kasamaan nila, ang nag-declare ng tagtuyot, si Elijah. Okay, sabi ni Elijah, mawawalan, hindi uulan ng 3.5 years. At true enough, hindi umulan ng 3.5 years. Okay, at dahil doon sa tagtuyot na yon, ngayon, after that, after 3.5 years, nanalangin naman si Elijah na dumating na ang ulan sapagkat marami nang namamatay. Okay? At dito ay winarnigan niya si King Ahab na bumalik na siya sa palasyo sapagkat darating na ang ulan. Biruin mo, after 3.5 years, tapos ngayon, sinasabi ni Elijah, uulan na. Alam niyo ba na tayong mga anak ng Diyos, tayo ay nilikha sa imahen ng, we are created in the image of likeness of God. What we say will come to pass. Amen. So sabi niya, pagkaraan ng ilang sandali, ang langit ay nagdilim sa ulap at hangin. Pwede bang magbasa tayo lahat? At nagkaroon ng malakas na ulan. At si Ahab ay sumakay at pumunta sa Jezreel. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay kay Elias. What is the hand of the Lord? That is a favor language. When the hand of the Lord is upon you, the favor of God is upon you. Okay. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay kay Elias. Kanyang binigkisan ang kanyang mga balakang at tumakbong nauuna kay Ahab sa pasukan ng Jezreel. Alam niyo ba kung saan nakasakay si Ahab? Sa karwahe. Sa karwahe na maraming kabayo na humihila. Biruin mo dahil dumating ang pabor ng Panginoon, tumakbo si Elijah at nag-accelerate siya sa pagtakbo. Inunahan niya ang karwahe ni Ahab. Anong tawag mo doon? Acceleration or hindi? Acceleration. Bakit? Dumating ang pabor. Dumating ang kalakasan. Dumating ang power. Dumating ang anointing ng Panginoon. So, nag-accelerate siya. Amen. Okay, isa pang halimbawa. Doon sa 1 Kings 7:1. Ang sitwasyon po dito sa 1 Kings, ang Samaria po, siya po ang capital ng divided kingdom sa north side, okay? Ito pong Samaria, mga Israelita po ito, sinakop po sila, binesiege po sila ng Syrian, so pinaligiran sila. At kung ikaw ay napapaligiran, hindi ka makakalabas, hindi ka makakapasok. So matagal silang pinaligiran ng kaaway, kaya walang makalabas, walang makapasok, walang pagkain sa loob. So ang nangyari, sobrang nagkaroon ng kahirapan, walang makain ang mga tao. At merong dalawang babae na nag-usap sila, meron silang anak na dalawang maliit, sabi nila, nag-usap sila, kainin natin yung anak mo ngayon para hindi tayo mamatay. So ang ginawa nila, kinain nila ngayon yung kanyang anak. Nung turn, nakain na nila yung bata, kakarimari-mari, kakarima. Pagkatapos nung turn na ng isa na yun namang anak niya ang kakainin, ayaw na nung nanay. Madaya, ayaw na niyang ipakain yung kanyang anak. At nagsumbong ngayon sa hari. Dumating ngayon ang assistant ng hari at sinabi nung nakita na ganon ang sitwasyon, itong si Eliseo ay nag-prophesy. Okay, ito ang prophecy ni Eliseo. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Bukas, siyempre, pagka walang makain, ang presyo ng mga pagkain? Sobrang taas. So siguro ang isang cup ng bigas ay aabot siguro ng 100 or 50 pieces of silver. Isang cup. Okay, so walang makain ang mga tao, sobrang mahal. Naubos na din lahat ang mga pera nila. Okay? Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas, magbasa, bukas sa ganitong oras, ang isang takal ng piling harina
ay ipagbibili ng isang siklo, 1 piece of silver, at ang 2 takal ng cebada, barley. Sino sa inyo ang umiinom ng barley? Barley ang cebada. Sa isang siklo, sa pintuang bayan ng Samaria. Ang isang takal dyan na sinasabi nila ay about 24 cups. Sige, doon nga muna. At ang isang siklo, yun ay isang silver na ang weight niyan ay mga about 28.4 grams ng silver. Yun ang ano. Okay, so napakamura, di ba? And then, nang magkagayon, next, verse 2. Nang magkagayon, ang punong kawal na nasa kanyang kamay, punong kawal ng hari, ay nakahilig ng kamay. Ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari. Tingnan mo naman kaambisyoso ng haring ito. Meron siyang punong ang trabaho lang nun ay sa kamay niya nakahilig yung hari. Amen? Okay. Ay sumagot sa tao ng Diyos. Kung mismong ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit, ito na kaya iyon? Okay, ngunit kanyang sinabi ni Eliseo sa kanya. So doubting, mocking, minamak niya ang Diyos, nagdududa siya sa sinabi ng propeta, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi kakakain mula roon. Okay, so tingnan natin. Pagkatapos, okay, ano ang nangyari? So umaga yon. Meron namang 3 leper, di ba? Na alam niyo po ang mga may ketong, hindi sila pwede sa loob ng bayan. Kasi nakaka-defile sila, o di ba nakakahawa sila sa mga tao. So itong mga may ketong na to, doon lang sila nakatira sa labas. Sabi ng mga may ketong na to, wala naman tayong kakainin dito, mamamatay tayo. Mabuti pa kaya, pumunta na tayo sa kampo ng mga kaaway, mga Syrian. Kung may makuha tayong pagkain, di praise the Lord. Kung patayin tayo, di pareho lang. Nandito tayo, mamamatay tayo. Pupunta tayo doon, mamamatay tayo. At least pagpunta natin doon, may ginawa tayo. Di ba? So ang ginawa nila, pumunta sila roon. At ang ginawa ng Panginoon ay ginalo niya ang mga Assyrian army. Sila ang nagpatayan. At pagdating ng mga taong may ketong, patay na lahat ang mga sundalo. Nakatiwangwang yung mga pagkain, yung mga alahas, yung mga kayamanan. So ang ginawa nila, dahil gutom na gutom sila, nagpakabusog sila. Pero nung busog na sila, sabi niya, hindi tama na tayo lang ang busog. Dapat ang mga kababayan natin ay busog din. Kaya pupuntahan natin ang hari at sabihin natin, hakutin lahat itong mga kayamanan na ito. At sila ay pumunta. So, nagpapunta ang mga kawalang hari at dinala sa gate ng Samaria ang mga pagkain. So, nagkaroon ba ng kaganapan ang salita ng propeta? Yes! Gano'ng katagal? In 24 hours! Nagbago ang sitwasyon nila from walang makain sa may makain. Kaya sabi po dun sa 2 Kings 7:16, pagkatapos, ang taong bayan ay lumabas at sinamsam ang kampo ng mga taga-Syria. Kaya't ang isang takal na mainam na harina ay naipagbibili ng 1 siklo at ang 2 takal ng cebada ay 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon. At inihabilin ng hari sa punong kawal na sinasandalan ng kanang kamay sa kanyang pangangasiwa sa pintuang bayan at pinagtatapakan siya ng taong bayan sa pintuang bayan. Kaya't siya'y namatay na gaya ng sinabi ng tao ng Diyos na pumunta ang hari sa kanya. This is divine acceleration para sa mga nananampalataya at may banal na takot sa Diyos. Ngunit, sa mga kumukontra sa Diyos, walang pag-honor o walang takot at walang honor. Paggalang sa Diyos, divinely accelerated naman ang kanilang downfall. So, it's either na sa kampo ka ng Diyos o sa kampo ka ng kaaway. Maraming mga tao overnight nababankrupt. Amen. Why? Because God is a God of justice. Huwag nating kalilimutan yan. Amen? At actually tayo ang pumipili.
saan ka bang kampo? Amen. Okay. So, makikita din natin, ito ang halimbawa ni Eliseo at yung So, God can change your situation in 24 hours. That is divine acceleration. At marami din tayong nakikita, nanalo sa loto, nanalo sa ganon, di ba? O kaya nakahanap ng ibebenta, na bumenta ng maganda, nakapagpatayo. In fact, marami tayong instances at mga patutuo dito sa church na ito na ang Panginoon ay kumikilos divinely sa ating mga buhay. Amen. Sapagkat nasa tama ang ating puso, tama ang ating lugar, at tama ang ating mga kasama, di ba? Okay, tingnan naman natin dito sa pag-accelerate ng ginawa ng Panginoon. Okay, sa templo, noong panahon ni Hezekiah, 2 Chronicles 29:36, ito po ay nagkaroon nasira ang templo dahil sa mga kaaway. At itong si Hezekiah, isang mabuting hari, ay dinisire ng kanyang puso katulad ni Haring David na ipagawa ang templo ng Diyos. Okay? At si Hezekiah, verse 36, at ang buong bayan ay nagalak dahil sa ginawa ng Diyos para sa bayan, sapagkat ang bagay na iyon ay biglang nangyari. Ibig sabihin, yung pagre-repair nila ng temple, it was so done quickly. Amen? Ang bilis ng pagkagawa. Bakit? Alam nyo, kapatid ko, ang desire ng ating puso ay ang Panginoon. Anything that we do for the Lord, He will accelerate. Why? Because He wants to display His glory. Ang tanging layunin ng Panginoon ay maipahayag, maibandera ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kaluwalhatian. Kaya niya ginagawa. Praise the Lord! Nagiging kagamit-gamit ka sa Panginoon. Amen? When you do things the way of God. God way. When you do things of God, His way, in His appointed time, with all your heart, amen, then you are qualified to receive the grace of acceleration. Kaya alam nyo, kung nag-i-stagnate ang buhay natin, ang una nating tinitignan ang puso natin. Tapos, are we in line with the purposes of God in our lives? Alam niyo dito sa church, maraming mga kabataan, young professionals, nagkakaedad na. Bakit kaya hindi pa dumadating ang aking mapapangasawa? Baka nasa maling pwesto ka. Baka nasa maling lugar ka. Magpa-assign ka kaya sa Llanera o magpa-assign ka kaya sa Real, baka nandoon ang kapartner mo. Ma-accelerate ang pag-aasawa mo, next week, ikakasal na kita. Diba? Pero isipin ninyo, nandito kayo sa four corners ng church, wait, Lord, wait. Yung pala, wala ka sa tamang lugar at wala ka sa tamang panahon. Amen. Get in line with the Holy Spirit. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ko sa inyo, totoo yan sa puso ko, may mga hahayo na magmimisyon na doon ninyo matatagpuan, mag-accelerate ang realization ng plano ng Diyos sa buhay nyo. Brothers and sisters, kung kayo ay tumutugon sa gawain ng Panginoon, hindi kayo bibiguin ng Diyos. Naranasan ko yan sa buhay ko. At yung pag-give up mo ng mga bagay, hindi mahirap. Tanungin nyo sila, pastora, naranasan namin yon. For me, nung kinausap ako ng Panginoon na i-give up ko yung pagiging manager ko ng San Miguel, tuwang-tuwa ako. Grabe. Sobrang joy ko kasi kung nandun ka sa sentro ng kalooban ng Panginoon. At bakit ba ako nagtatrabaho sa San Miguel? Kasi gusto ko magkaroon ng pera, gusto kong maging maalwan ng buhay ko. Pero nung i-give up ko yon, sinunod ko ang panawagan ng Panginoon sa buhay ko na mag full-time ako sa ministry. Ngayon nakikita ko, kakaunti pala yung kinikita ko doon. Walang acceleration. Amen? Magkano lang kaya ang retirement pay ko after 20 years of service? Sabihin mo na lang, para hindi to totoong figure. Sabihin mo na lang, ang retirement pay ko ay 5 milyon. 20 years.
Nung nag-retire ako, wala pang 3 taon, sobra-sobra pa doon, mahigit 3 ang kinita ko. Why? That is acceleration. Because I was at the center of the will of God in my life. I cannot help it but be accelerated. Hindi lang sa finances, nag-accelerate ka din sa ministry, nag-accelerate ka din sa relationships, nag-accelerate ka sa lahat ng bagay. Why? Because God is timeless. God is mighty. God is powerful. When you put your life in the hands of a living God, kung ano man ang ilagay mo doon, i-accelerate niya, i-multiply niya, pahahalagahan niya. Ang problema natin, hindi natin maipagkatiwala ang buong buhay natin sa Panginoon. At mas nagtitiwala tayo doon sa ating magagawa, nakakarampot ng pwedeng gawin ni Lord. There is just this feeling of reservation, holding back, intimidation, fear, worry. For as long as nandyan ka, galing yan kay Satanas But when you move in love, move in faith, move in humility, choose to glorify God, you are qualified for favor to be accelerated. Amen? Amen. Praise the Lord. Alam nyo, dinidesire ng puso ko na hindi lamang kayo nakikinig. Dinidesire ng puso ko na gawin nyo. Lahat tayo, merong panawagan. Lahat tayo may kaloob. Alam nyo, hindi ka tatawagin ng Panginoon na hindi kanya pagkakalooban. Binigyan ako ng Panginoon ng kaloob na mag-preach ng word. If I remain faithful to that gifting and calling, God will accelerate me. Whether I like it or not. Amen. Okay, so makikita po natin mga ibang acceleration dito kasi gusto ko mag-focus tayo sa gagawin natin. Ang Panginoong Jesus na-translate siya. Alam niyo nung doon sa John 6:16, nung sila ay pupunta sa kabilang ibayo na hindi kasama ang Panginoong Jesus, tapos nagkaroon ng bagyo, di ba? Tapos nakita nila ang Panginoong Jesus na naglalakad mula sa lupa, naglalakad sa dagat. Amen. Tapos, nung sumampa ang Panginoong Jesus, doon sa bangka, sa 6:21, sabi niya, kaya't malugod siyang tinanggap nila sa bangka, at kaagad na dumating ang bangka sa lupang kanilang patutunguhan. Amen! Kung ito ang bangka, may bagyo, okay, nakita nila, Lord, lulubog ang bangka namin. Sabi ng Panginoon Jesus, huwag kayong matakot. Ako ito. At oras na pagsampa ng Panginoong Jesus sa bangka, nakarating kaagad sila sa patutunguhan nila sa isang iglap. That is divine acceleration. And immediately, amen, Jesus defied time and space. When the Spirit of Christ comes into your life, and you honor that, and you live by that, magkakaroon ka na acceleration sa buhay mo. Ang isang halimbawa, si Apostol Pablo, nung minit siya ng Panginoong Jesus sa road to Damascus, alam mo, yung nakita ni Apostol Pablo, hindi yung physical na Jesus, dahil namatay na yon, nag-raise up na yon from the dead. Ang nakita niyang Panginoong Jesus ay Spirito, the Spirit of Christ. Amen. Nung ininterrupt siya, biri mo, pinapatay niya ang mga Kristiyano, pero ininterrupt siya ng Espiritu ni Kristo at tinanggap niya. Nag-respond siya positively sa Espiritu ng Panginoong Jesus at sa panawagan niya. Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? In-accelerate niya ang preaching of the gospel into the whole known world. They turned the world upside down. Why? He preached the gospel of love. The gospel of life, na yun ang kailangan ng mundo na namamatay ngayon. Amen. So makita natin na sa lahat ng bagay, in-accelerate ng Panginoong Jesus. Makita natin si Philip, doon po sa, basahin nyo na lang po ito Nakita natin si Philip, doon sa Acts 8:38, okay? Noong inutusan siya ng Panginoon, na sharean ng gospel, yung eunuch. Di ba? At nung makarating sila, nakita na eunuch yung isang batis, whatever, na pwedeng mag-water baptize. Inutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at eunuch sa tubig. At binautismuhan siya ni Felipe. Next.
Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Felipe at hindi na siya nakita ng eunuko at nagagalak na nagpatuloy siya sa kanyang lakad. Verse 40, ngunit natagpuan si Felipe sa Azotos. Sa pagdaraan ay ipinapangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng mga bayan hanggang sa makarating siya sa Caesarea. Ano nangyari kay Philip? Inagaw ng Espiritu. Halimbawa, nandito kami ngayon, binabautismahan ko si Yunok. O yan, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Oops! Pagkatapos niyang bautismohan, inagaw na ng Holy Spirit si Felipe. Hindi na siya nakita ng Yunok. Okay, nasaan na si Felipe? Pagkagising ni Felipe, nasa Azotos na siya, nagpipreach na naman siya. Amen? Praise the Lord. So makita natin sa lahat ng mga taong ito na nakakaranas ng acceleration, ito yung mga tao na ginagamit nila ang ibinigay ng Diyos sa kanila na kaloob, buhay para sa Ebanghelyo, para sa gawain ng Diyos. Amen. Okay, so tingnan naman natin ngayon, gusto ko na mag-focus naman tayo sa buhay uli ni Jose, si Joseph. At kung paano, alam nyo mga kapatid, divine acceleration comes with divine favor. And divine favor comes when opportunity meets preparation. Sabihin mo nga, when opportunity meets preparation. Sabi mo, when opportunity meets preparation, divine favor comes. And when divine favor comes, divine acceleration comes. So, merong oportunidad at may paghahanda. Okay. Paano ka maghahanda para sa acceleration na ibibigay ng Panginoon sa buhay mo? Tingnan natin kung paano inihanda ni Joseph ang kanyang sarili at kung paano siya na-accelerate mula sa isang alipin, slave, na maging tagapamahala, pangalawa sa Pharaoh, sa buong bayan ng Ehipto. Let us learn a lesson. Amen. Kung kayo ay desidido na isabuhay ninyo ang magandang buhay Kristiyano, kapatid, i-desire ninyo to sa puso nyo. Amen! Meron tayong pag-aaralan, alam nyo, ihanda natin ang puso natin. Marami sa atin, hindi natin iniingatan ang puso at hindi natin inihahanda. Kung ano tayo noon, ganun pa rin tayo ngayon. Parang walang naitanim na salita. Ibig sabihin din natin, pinahalagahan yung mga naririnig natin salita. But praise the Lord sa atin, sa mga taga-Rema. Kaya kayo nandito dahil pinapahalagahan ninyo ang salita. At dahil nagde-desire kayo na sa pamamagitan ng salita, nananampalataya tayo na walang magbabago sa buhay natin, kundi ang salita ng Diyos. It has the power to transform lives. Okay, basahin po natin. Okay? Tingnan po natin ang nangyari. Lagi kong sinasabi kanina sa inyo, bawat isa sa atin may panawagan. At sa panawagan na ibinigay ng Panginoon sa atin, pinagkalooban niya tayo ng kaloob. Sabihin mo, spiritual gift. Yung iba, ability. Yung iba, alam nyo, ang kaloob na tinanggap natin, pwedeng spiritual, the gift of, let's say, ano mga kaloob? Prophecy, di ba? Yung mga gift na mag-preach or ability, yung pagiging magaling kayo sa computer, kaloob yan. Yung pagiging magaling ninyong magsalita, kaloob yan. Yung magaling kayo sa mga mathematics, sa accounting, kaloob yan ng Diyos sa inyo. Si Brother Orly, yung magaling siyang magpaganda ng mga babae, katulad ko, magpabata at mag-design ng damit, kaloob yan ng Panginoon. Amen. May kaloob ka ba na ibinigay ni Lord? Yung kaloob mo na yan, hindi yan para sa sarili mo. Para yan sa Kanya. Sa papaanong paraan? Para maluwalhati ang pangalan niya. Amen. Okay, kaya ibibigay niya acceleration. Ngayon, tingnan natin, your willingness to be faithful in the gift that God has given you will bring acceleration into your life. So, nasa area tayo ng pagpiprepare. Ang pagpiprepare ng puso ay yung willingness. Ano ba ang willingness sa Tagalog? Ang pagnanais na maging tapat tayo
sa kaloob na ibinigay ng Panginoon sa atin. That is your preparation. Tingnan po natin ang halimbawa ni Joseph, kasi po alam natin ang kwento ni Joseph, di ba? Pero ngayon ititignan natin yung aspect kung paano niya i-prepare ang sarili niya. Paano siya naging tapat sa Panginoon? Alam natin, napag-aralan na natin yung faithfulness ni Joseph, di ba? At tingnan natin kung paano niya na-receive yung acceleration na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Buksan po natin sa Genesis 41 verse 39. Bago po tayo pumunta pala doon, pumunta nga muna tayo sa Proverbs 18:16. Proverbs 18:16. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila. Halimbawa si Brother Orly, sobrang ang galing niyang mag-design at magpaganda. Maririnig yun ng maraming mga tao. At isang araw, ipapatawag siya ng Reyna ng Brunei. Yan. I receive in Jesus' name. O ipapatawag siya ng asawa ni Obama. Diba? Yung kaloob mo will make, sabi niya sa Ingles, sige nga, tas mo nga sa Ingles. Sabi niya, a man's gift makes room for him and brings him before great men. When God called you, God gifted you. And when you are faithful to that gifting, God will promote you. And that promotion will be accelerated. Okay, tignan natin. Buksan natin ngayon ang Genesis 41, 39. Basahin natin ng sabay-sabay, Walang tamad, Okay. Sinabi ni Paraon, kay Jose, na yamang itinuro sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Okay. Bakit, bago natin anuhin ito, para bigyan ko lang kayo ng context, ito yung, ang Panginoong Diyos ay binigyan niya si Joseph ng kaloob. Okay? Ang kaloob na ibinigay kay Joseph ay yung kaloob ng prophetic dream. Dreaming, meron siyang dream ng prophetic ang mga dreams niya. Okay? Prophetic na nagkakaroon ng kaganapan. Amen. Prophecy ng Panginoon, nagpo-prophesy ang Panginoon pero sa pamamagitan ng dreams. Amen. Sino sa inyo ang may ganun na kaloob? Pagka nanaginip kayo, alam niyong prophetic yung dream ninyo. At alam natin na yung prophetic na dream niya ay 2 beses ipinakita sa kanya ng Panginoon. Yung yung sheaves ng yung mga stars, di ba? Siya yung malaking stars at nagbabaw sa kanya yung kanyang mga maliliit na stars. Tapos yung sheaves ng wheat na nagbabaw sa kanya, yung kasama ang nanay at tatay niya. Prophetic dreams yun. Okay. Ngayon, alam natin na yung gifting na yun ni Joseph ay nanatili siyang tapat doon. Amen. Ginagamit niya yun. Pag sabihin, ginagamit niya. Okay. So, basahin natin. Ito po, ipinatawag sa itong binabasa natin, ipinatawag siya ni Pharaoh para i-interpret ang dream niya na hindi niya ma-interpret. Yung 7 baka na matataba, sinundan ng 7 baka na mapapayat. Okay? So, in-explain sa kanya yun ni Joseph na magkakaroon ng 7 taon na masagana ang Egypt, matataba ang ani, at susundan yon ng 7 taon ng tagtuyot. So, nagpayo si Joseph sa hari na sa 7 taon na mataba ang ani, ay mag-iipon sila, okay, ng mga grain. Para pagdating ng 7 years of famine, ng tagtuyot, meron silang kakainin at maipagbabili pa sila. Okay? Namangha si Pharaoh sa karunungan ni Joseph. Ang wisdom ay nanggagaling kay Lord. At ang wisdom ay isa sa mga pabor na tinatanggap natin sa Panginoon. Amen. At yung gifting na yon ang ginamit ng Panginoon para ma-accelerate si Joseph. Okay? So, tingnan mo, mula siya sa isang slave boy, okay, at isang preso, nandun siya ngayon sa harapan ni Pharaoh. Tama? Okay, so basahin natin. Sinabi ng Paraon kay Jose, yamang itinuro sa iyo ng Diyos, alam din ni Pharaoh, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Next. Ikaw ang magiging
pinuno sa aking bahay. Wow! Mula sa isang slave ng kanyang mula sa slave ni Potiphar, siya ngayon ay pinuno ng bahay ni Pharaoh. At ayon sa iyong salita ay susunod ang aking buong bayan. Wow! Okay, kung hindi mo salita, hindi sila susunod. Tanging tungkol lamang sa pagkahari, magiging mataas ako kaysayo. Okay? Sinabi ng Paraon kay Jose, ikaw ay inatasan ko upang mamahala sa buong lupain ng Ehipto. Wow! Next. Inalis ng Paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose at siya'y sinuotan ng pinong lino at inilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Siya'y pinasakay niya sa karwahe na para sa ikalawang pinakamataas na pinuno at sila'y sumigaw at sa unahan niya, lumuhod kayo. Sa gayoy, inilagay siya bilang puno sa buong lupain ng Ehipto. Is that promotion? Is that acceleration? Yes. Ngayon, tingnan natin ang 5 P. Okay. Kung paano si Joseph i-prepare ng Panginoon na nakipag-cooperate siya sa preparation na ginagawa sa kanya ng Panginoon to qualify for this grace of acceleration. Kapatid, kahit anak ka ng Diyos, hindi ka mako-qualify kung ayaw mong ma-qualify. Amen. So sige, 5 P. English ito, hindi ko alam Tagalogin. 5 P, isulat ninyo. 1, pit. Pit, meaning to say balon. Pit. Alam nyo ang pit? Balon. Okay. Pangalawa, palace. Alam nyo ang palace? Palasyo. Okay. Pangatlo, prison. Preso. Pang-apat, promotion. Okay. Alam nyo ang promotion? Tama? Na-promote ako. Alam mo, nung nagtatrabaho ako sa San Miguel, para akong slave din doon. Pero prinomote ako ni Lord. Ginawa niya akong head pastor. Wow. Promotion yun. Amen. At pang-5, promise. Pangako. Amen. Okay, isa-isahin natin ha. May nauunawaan ba kayo? Yes. Nais ko na may maiuwi kayo. Ayokong may aalis kayo na wala kayong naintindihan. Sister, ano nga pala ang na-preach ni Pastora? Ay, ano nga ba? Ano nga ba? Parang nakatulog ako. Alam niyo kung kayo ang pastor, malulungkot kayo. Lungkot na lungkot kayo. Ay, ano nga ba? Ano nga ba? Pit, balon. Okay. Tignan natin. Huwag kayong magmadali. Ito ang magbabago ng buhay natin. Amen. Naniniwala ba kayo? Okay. So, pumunta po tayo sa pit. Pit tayo. Genesis 37:21. Subalit nang ito ay narinig, alam mo, ito yung, okay, bibigyan ko na naman kayo ng context, kasi mahaba kasi ito, maraming chapters. Si Joseph, nung ipinanganak siya na may pabor na si Lord sa kanya, okay? At makikita natin, dahil sa kanilang daming magkakapatid, siya lang ang binigyan ng tatay niya ng multicolored na coat. Binigyan siya ng coat na iba't ibang kulay. Okay? Napakaganda. At siya yung binigyan ng Panginoong Diyos ng prophetic dream na gift. At dahil sa mga prophetic dreams niya, nagalit at nagselos yung mga kapatid niya sa kanya at siya ay gustong patayin. Okay? Nung siya ay papatayin, sabi ng kanyang kapatid na si Ruben, okay? Sabi niya, subalit nang ito ay narinig ni Ruben, kanyang iniligtas siya sa kanilang mga kamay at sinabi, huwag nating patayin. Okay? Sinabi ni Ruben sa kanila, huwag kayong magpapadanak ng dugo. Ihulog ninyo siya sa balong ito na nasa ilang. Subalit huwag ninyong pagbuhatan ng kamay upang siya'y kanyang mailigtas sa kanilang kamay at maibalik sa kanyang ama. So itong kapatid niya na ito ang balak. Kaya sinabi niya na itapon na lang ninyo siya sa balon. Pero ang balak niya, babalikan niya si Joseph para ibalik sa tatay. Okay? So, nasaan ngayon si Joseph? Nasa pit. Pero alam nyo, habang nasa balon siya, kasama niya ang Diyos. Amen. At nung nandun na siya,
Pinarating ng Panginoon ang karwahe ng mga bumibili ng alipin. At nung nakita ng mga kapatid nila, ay, sabi niya, kaysa patayin natin, para magkapera tayo, ipagbenta na lang natin siya, maging alipin siya. So, kinuha nila si Joseph. Sino ang nagpadala ng karwahe? Si God. Dahil ang pabor ng Panginoon ay nasa kanya. So, ibinenta nila si Joseph. At si Joseph ay dinala sa Ehipto at namimili naman si Potiphar ng alipin. At nakita niya si Joseph. Okay. So, mula sa balon, sa pit, dinala ng Panginoon si Joseph sa palasyo. Wow! From the pit to the palace. Okay. Sa palasyo, sa Genesis 39 verse 1, may natutulog ba? Binibigyan ko kayo ng permission paluin ang natutulog. Ha? Noon ay dinala si Jose sa Ehipto. Basahin natin para hindi kayo matulog. Noon ay dinala si Jose sa Ehipto. At binili siya ni Potiphar sa mga Ismaelita na nagdala sa kanya roon. Si Potiphar ay pinuno ni Faraon na kapitan ng bantay at isang taga-Ehipto. Ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Kasama na naman niya si Lord. Amen? At siya ay naging lalaking maunlad. Siya ay nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Nakita ng kanyang amo na ang Panginoon ay kasama niya at ang lahat ng ginagawa ni Jose ay umuunlad sa kanyang kamay. Kung kasama niyo ang Diyos, wala kayong hahawakan na hindi uunlad. Kung kasama ninyo ang Diyos, lahat ng hahawakan nyo ay dadami. Amen. Ang pera ay dadami sa inyong kamay. Hallelujah. Isa nang sinabi ng Panginoon. Amen. Alam nyo kung bakit hindi natin ito nanatanggap, hindi tayo nananampalataya. Amen. Okay. Kaya't nakatagpo si Jose ng biyaya sa paningin niya at ginawa niyang kanyang katulong. O sabi mo, katulong. May masama ba sa katulong? Wala. Okay. Ipinamahala niya kay Jose ang bahay niya at ang lahat niyang pag-aari ay inilagay sa kanyang pangangasiwa. Mula ng panahon na si Jose ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang pag-aari, pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehipto. Ang pagpapala ng Panginoon ay dumating sa lahat ng kanyang pag-aari, sa bahay at sa parang wow! Dahil lamang kay Joseph na kung saan nandun ang pabor ni Lord. Kaya't ipinamahala niya ang kanyang pag-aari sa kamay ni Jose at hindi siya nakialam sa anumang bagay maliban sa tinapay na kanyang kinakain. Si Jose ay matipuno at makisig na lalaki. Amen. Diba pagka may favor ka kay Lord, alam niyo kung bakit na mayagpag, si Joseph ay tapat siya sa kanyang trabaho. Excellent siya magtrabaho. Kasi kung kasama mo lagi ang Diyos, ang Espiritu ng Panginoon ay Espiritu of excellence. Amen? Hindi ka magtatrabaho ng bara-barabay. Hindi pwede, ang pwede na. Amen? Diba? You give your best because you are gifted. You give your best. Because that way, you glorify God. Kaya po sabi sa Colossians 3:23, in everything you do, do it unto the Lord. Amen? Amen. Driver ka ng tricycle, para kang driver, parang ang Panginoon lagi ang pasahero mo, kaya lagi mo siyang kasama. Amen. Okay, so alam natin, sa balon, sa palasyo, kasama lagi ni Lord ang Panginoon. Ni Joseph ang Panginoon. Okay. So, nandun siya sa palasyo, katulong siya. Pero alam ba ninyo na sa palasyo, dahil siya ay makisig at nalalaki, ay lagi siyang sinisidyos ni Atipar. Pero kahit sinisidyos siya ni Atipar, nasipingan siya araw-araw. Kahit minsan hindi siya pinatulan ni Joseph. Bakit? Una, may asawa si Atipar. At ang asawa ni Atipar ay boss niya. Tama? Pangalawa, pinagkatiwalaan siya ni Potiphar at ayaw niyang sirain ang pagtitiwala ng kanyang amo. Is that faithfulness? Pangatlo, ang gustong gawin ni Atipar ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Is that faithfulness to God? Yes. God found him faithful.
sa trabaho, sa relasyon, at sa Diyos. You cannot be faithful with your amo kung hindi ka faithful sa Lord. Amen? Hindi ka pwedeng magpalasakit sa amo mo kung hindi ka nagmamalasakit una sa Diyos. Amen? Okay. Kaya pinagpala. Okay. So, sa lahat ng mga nangyari kay Joseph, nakita natin ang katapatan niya sa Panginoon at sa mga tao. Okay. Mula doon, dahil hindi niya pinagbigyan si Atipar, anong nangyari? Gumawa ng drama si Atipar. Nung hinihila niya si Joseph at ayaw siyang patulan ni Joseph, hinila niya yung tapis ni Joseph. At nung nagsisisigaw siya, tapos dumating yung mga katulong, kinuha niya yung tapis, nilagay niyang ebidensya na ni-rape daw siya ni Joseph. Kaya ang ginawa ni Potiphar, ipinakulong si Joseph. So nasaan na ngayon si Joseph? Nasa prison, di ba? Tingnan mo kung anak ka ng Diyos, alam niyo po, kahit anong gawin ng dyablo sa atin, no one, especially the devil, cannot put a good man down. Amen. Hindi ka kayang ibaba ng kaaway mo kung ikaw ay nasa Diyos. So, sa prison, nasa prison na siya. Genesis 39:20, basahin natin. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Okay? Hindi man lang nilitis si Jose, di ba? Pero hindi nagreklamo si Jose. Sabi niya, pwede naman niyang sabihin kay Paraon, pinayamang kita, Paraon, tapos ipapapreso mo ako, iyang asawa mo ang Pero hindi niya ginawa yun. Di ba? Di ba? So, wala lang kay Joseph, nagtitiwala siya kasi sa Diyos. Amen, na lagi niyang kasama. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon. Wow, napakapabor naman. Ano? Kasama na naman niya ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Okay, next. Ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose ang lahat ng mga bilanggo. Nakakita na kayo ng bilangguan na prosperous? Ha? Nakakita na ba kayo nun? Siguro si Joseph, meron siyang flat TV, meron siyang Samsung na meron siyang iPad. Di ba may aircon? Kasi prosperous yung prison dahil sa kanya. Amen? Okay, pagpatuloy natin. Bilanggo na nasa bilangguan at anumang ginagawa nila roon, ay siya ang gumagawa. Next. Meron pa ba? Wala na. Okay. 22. So makita natin, 23, hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ang anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Okay? So, ano ang nangyari sa bilangguan? Nung nandun, hindi siya nagreklamo, enjoy pa rin siya sa bilangguan. He remained to be faithful, to be thankful, to be glorifying God. Wala siyang bitterness sa kanyang puso, sa kanyang amo. Bakit? Kasama niya lagi ang Panginoon. It doesn't matter kung ikaw ay nasa balon ng kahirapan, o ikaw ay lugmok na lugmok, o ikaw ay nasa palasyo, o ikaw ay nasa preso. Kung kasama mo ang Diyos, you will remain joyful, faithful. Amen. At nakita natin sa bilangguan, may dumating na 2 preso. Tama? Yung cupbearer ng hari at yung baker. At itong 2 ito ay nagkaroon ng panaginip. At doon sa panaginip nila, ano ang ginawa ni Josue? In-interpret niya ang kanilang panaginip. Take note. Si Jose ay pinagkalooban ng Panginoon ng kaloob na prophetic dream. Pero nakita natin sa prison, iprinomote siya ng Panginoon. Hindi na lamang siya ngayon nananaginip, siya ngayon ay nag-i-interpret ng panaginip ng iba.
Because he was faithful in the giftings that he had, that God gave him, dinagdagan ng Panginoon. Kung kayo ay gifted na musicians, gifted kayo na mag-drums, tingnan ninyo si Ellie, si Francis. Nakikita ba ninyo dito? Dati dito lang siya. Pok, pok, pok. Ngayon, kanina umaga, nagbe-bass guitar. Nung isang nagda-drums. Because he was faithful. God multiplied his gifting. He is being accelerated right in your very eyes. Faithful ka ba sa Lord? May faithful ba na ngayon nandito sa church? Bukas wala. Susunod, meron. Susunod, wala. Next, wala. Wala, wala. Uwa ka na. Amen. Alam nyo, katuwaan yun. Pero sa espiritu, kapatid, in the spirit realm, everything is so fast. Why is time so fast today? Because we are nearing that realm of functioning in the spirit. Nasa spiritual na tayo lahat. Amen. So nakita ninyo, prinomote na naman siya ng Panginoon, in-elevate. At ano ang sabi ni Joseph? Yung interpretation ni Joseph, nagkaroon ng kaganapan. Sabi niya doon sa baker, in 3 days, papatayin ka, ihahang ka ng hari. Sabi niya doon sa cupbearer, in 3 days, i-restore ka, ibabalik ka ng hari doon sa dati mong posisyon. Pero sabi ni Joseph sa kanya, pagka nandun ka na, huwag mo akong kalilimutan. Sapagkat nandito ako sa prison na ito, wala naman akong kasalanan, i-mention mo ako doon. Okay. Pero nakalimutan ng cupbearer. Nakalimutan niya si Joseph. Imagine mo, ganito ang tao ngayon. Pagka natanggap nila ang blessing, wak ka na. But praise the Lord, ang Diyos hindi nakakalimot. Nalimutan man siya ng cupbearer, hindi siya nakalimutan ng Panginoong Diyos. At ano ang ginawa ng Panginoon? Ang nanaginip ay ang paraon. Amen. At walang makapag-interpret. At naalala ngayon ni cupbearer, si Joseph. Ay, teka, haring paraon. Meron isang batang Hebrew na nasa kanya ang Espiritu ng Diyos na na-interpret niya yung panaginip ko. Sabi ng paraon, patawag yung Hebrew boy na yan. O, di ba? So, anong nangyari? Yung binasa natin kanina. So, nilinis nila si Joseph, dinamitan nila ng maganda, pinapogi nila ng gusto, inalisan ng balbas. Alam niyo si Joseph, balbas sarado yun. Kasi sa mga Hudyo, garment nila ang balbas. Sa kanila, it is a symbol of honor. Pero sa mga Egyptians, pagka humaharap ka sa hari, dapat wala kang balbas. Biruin mo, ang daming nawala sa kanya. Una, yung multicolored coat niya. Kinuha, di ba? Nilagyan ng dugo. Pangalawa, yung tapis niya. Kinuha ni Ate Para. Ito ngayon, pangatlo. Si Pero, pinaalis yung kanyang balbas. Di ba? So, ano ipinalit ng Panginoon sa kanya? Alam niyo, pag-alis ng basba, that is a dishonor. But God brought back His honor to him. Amen. So, halimbawa sabihin na natin ang Pharaoh, pinatawag ka ng 9:00. Natapos mong interpret ng dream, 9:00, 10:00. Pagdating ng 10:00, bago mag 11:00, ikaw na ang pangalawa sa kanya. Wow! Anong tawag mo doon? Acceleration. Why? Sapagkat tapat siya sa kaloob at sa panawagan ng Diyos sa kanyang buhay. So from the palace, pumunta tayo sa promotion. Di ba? So ano yung ika-4 na P? Promotion. Natakel na natin yan. Doon sa promotion, yung verse na inano ko kanina ay nilagyan siya ng singsing ng hari. Amen. So Genesis 41 verse 42, sabi po niya doon ay, sige nga, verse 42, at inalis ng paraon sa kamay niya ang kanyang singsing at inilagay sa kamay ni Jose at siya'y sinuotan ng pinong lino at nilagay ang isang kwintas na ginto sa kanyang leeg. Okay? Pumunta tayo sa pang-5, pang-5 P, and that is the promise.
ang promise, ang pangako na ito, ay yung kanyang napanaginipan. Yung prophetic dream niya, yun ay word ni Lord sa kanya. Alam nyo, pagka may word si Lord sa inyo, panghawakan ninyo yun. Kasi pagka binigyan tayo ng word, maaaring ang mga darating sa buhay natin ay para i-test ni Lord kung gaano tayo kahanda na tumanggap ng pangako. At nakita natin from the pit to the palace, to the prison, and even when he received the promotion, Joseph did not change in his heart towards God. He remained faithful. Amen. So tingnan natin doon sa promise. Okay? Genesis 50 verse 18. Ang kanyang, alam natin na nung pinakuha na niya ang kanyang mga kapatid, di ba nag-disguise siya, hindi siya makilala, pinahirapan niya sila, pinapunta at pinabalik hanggat di nila dinala si Benjamin. Basahin ninyo mula sa Genesis 39 to Genesis 50, assignment ninyo yan kung gusto ninyong makamtan ang divine acceleration. Okay. At ang kanyang mga kapatid ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at kanilang sinabi, narito kami ay iyong mga alipin. Hindi ba yan ang dream niya? Isang araw magiging alipin niya mga kapatid niya. Di ba? Next verse. Subalit sinabi ni Jose sa kanila, huwag kayong matakot sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Next. Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Pansinin ninyo, yung dream ni Joseph, magpapatira pa ang kanyang mga kapatid. Ginanap ba yun ng Panginoon? Yes. Pero para saan? Para lamang iangat si Joseph? Hindi. Para maligtas ang maraming tao. Amen. May purpose ba ang buhay ni Joseph? May purpose ba ang kanyang giftings na tinanggap sa Diyos? Tapat ba siya sa kaloob na yan ng Diyos sa kanya? Dahil sa preparation. Imagine, 17 years old siya nung kinuha siya na alipin. 30 years old siya nung siya ay humarap kay Pharaoh. During that 13 years, naihanda ng Panginoon ang puso ni Joseph. Bakit naihanda ni Lord? Sapagkat si Joseph ay nakipag-cooperate sa kanya. Amen! Brothers and sisters, tina-challenge ko kayo, hinahamon ko kayo ngayong oras na ito. Ano ang dahilan bakit ka nandito sa church? Ano ang panawagan mo? Ano ang kaloob na ibinigay sa iyo ni Lord? Tapat ka ba dyan sa kaloob na yan? Ginagamit mo ba yan para maiabante ang gawain ng Panginoon? O ginagamit mo lang yan para sa iyong sarili? Kung ginagamit mo pa yan para sa iyong sarili, hindi ka qualified for divine acceleration. But kung ang nais mo ay mapabilis na maganap ang mga pangarap mo, amen, yung bahay, yung lupa, yung wealth, yung makatulong ka sa mga kapatid mo, umabante ang ministry mo, ma-promote ka. This is divine elevation and acceleration. Brothers and sisters, be faithful and be willing to be faithful doon sa gift, doon sa design ng Diyos sa buhay mo. Maaring ngayon nagtetengang kawali ka pagka nakakapakinig ka sa church. Halimbawa, yung pala, ang plano pala sa iyo ng Panginoon, gusto kanyang i-raise up na tawag dito, financier, kingdom financier. Napakagandang panawagan ng kingdom financier. Biruin mo, hindi ka magle-labor, hindi ka mahihirapan para kang nagmamagnet lamang ng pera. Katulad ng ginawa ng Panginoon kay Haring David nung dinisire niya na paggawa ang temple, anong ginawa ng Panginoon? Sinabdyo lahat ni David ang mga karahan sa paligid niya at yung kayamanan nila, binigay lahat ni Lord sa kanya. Eh kung ngayon, tinawag ka pala ng Panginoon divine financier, na hindi mo man mapakawalan ang ikapu mo, paano magkakaroon ng kaganapan ang layunin ni Lord sa buhay mo? Sa ika-10 babahagi, hindi ka niya mapagkatiwalaan. Paano kung hingin niya ang 90%? Maibibigay mo? Hindi. Paano ang kinikita mo ay 10 milyon?
isang buwan. Hindi ba mahirap ibigay ang 90%? Hindi. Kasi kung 90% ay 9 million, kaya mo bang ubusin sa isang buwan ang 1 milyon? Aba, mapabondat ka ng gusto. Hindi mo kaya. You have not seen anything yet. I challenge you to be faithful to your calling. Meron kayong kaloob umawit, meron kayong kaloob na mag-communicate, mag-cell group, mag-follow up, mag-missionary. Kailangan natin ng mga missionary sa San Jose, sa Real, sa Fami, sa Isabela. Kailangan natin ng mga missionaries. We are going to plant churches. Tapat ba kayo sa panawagan ninyo? Question, are you qualified for divine acceleration today? Brothers and sisters, let us prepare our hearts. Divine acceleration is happening everywhere, all around us. But because you have canceled your grace and you have not been faithful, you are being bypassed. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Line up with God. Line up with the Spirit of God. Ilinya natin ang sarili natin sa nais ng Panginoon na gawin sa ating buhay. Amen? So tayo po ay mananalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Pikit natin ang ating mga mata. Sabihin mo, Amang Diyos, maraming salamat. Pinaalalahanan mo ako ngayon. Panginoon, binibigay ko muli sa iyo ang aking buhay. Nais ko na maging tapat sa kaloob na ibinigay mo sa akin at sa panawagan mo sa aming buhay. Sa aking buhay, sa oras na ito, turuan mo ako. Lumalapit ako sa trono ng iyong biyaya. I need your help, Lord, to find my place, na hanapin ang aking posisyon. Lord, alam ko na ngayon, wala ako sa tamang posisyon, but I want to be in the right place and at the right time so that I will experience your divine acceleration. Nais ko na naging nasa tamang lugar ako, sa tamang panahon, at sa tamang mga kasama, Panginoong Diyos. I recommit my life to you today. Muli kong itinatalaga ang aking buong buhay sa iyo sa oras na ito. Ganapin mo ang kalooban mo sa aking buhay. Salamat po, tulungan mo ako, Ama, na maihanda ang aking puso, ang aking sarili, upang tanggapin ang dakilang biyaya na magpapabilis, Panginoon, ng paglago ko, hindi lamang sa aking kabuhayan, kundi sa aking mga relasyon, at sa ministeryo na ipinagkaloob mo at ipagkakaloob mo sa akin. Maraming salamat po sa iyo, Ama. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Dadako po tayo sa pagbibigay. Alam niyo po, kung naibigay natin ang ating buong buhay sa Panginoon, madali pong magbigay sa Kanya ng pera. At sa oras na ito, nais ko na ihanda ninyo ang inyong mga kaloob at mga handog at ipapanalangin natin na ito ay maging connection natin sa Espiritu ng Panginoon upang mapagpala niya ang ating kabuhayan. Amen? So kung handa na po kayo, ibigay na po natin, ihulog natin ang ating mga handog. Pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay pabuhay.
the Lord. Ipanalangin po natin ang ating mga kaloob. Hallelujah! Aming Diyos, tinatanggap ko po, Panginoong Diyos, ang mga kaloob na ito para sa iglesia, Panginoong Diyos. Lord, dalangin ko, Panginoon, kilala mo ang mga naghandog ng mga ito. Nananampalataya kami. Ito ay aming binhi, Panginoong Diyos, sa divine acceleration na gagawin mo hindi lamang sa aming mga hanap buhay, sa aming trabaho. Panginoon, sa pamamagitan na ito, winawasak namin, Panginoong Diyos, ang mga delay, ang mga stagnation, ang mga pagkalubak sa aming buhay, pagka-sidetrack sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggap namin ang biyaya mo na mapabilis ang aming paglago sa aming pinansyal, Panginoon, na kalagayan sa aming mga relasyon, promotion para sa aming mga trabaho, at multiplication sa aming mga negosyo, Panginoong Diyos. Marami pong salamat. Tulungan mo kami, Ama, maihanda ang aming puso na tumanggap ng kayamanan upang pagdating nito, hindi ito ang aming sambahin, kundi ikaw lamang ang iluluklok namin sa aming puso. Salamat sa iyo, aming Diyos, sa presensya mo at pagsama mo sa amin. In Jesus' name we pray, and everybody said, Amen! Hallelujah! Announcements! Meron po tayong pre-membership seminar sa April 28, 2013. Ang oras po ay 11 a.m. Hanggang 2 p.m. Sa Rema Credit Cooperative ito. Ito po ay para sa lahat po sa atin. So, yung mag-a-attend po ay magdala ng kanilang